Nako, ay bigla na namang nagwala ho ito. Itong si Robin Padilla. Ayaw hong magpaawat pumapalag at nananakot pa. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matindi ho ang pinakitang talino nitong si Robin Padilla. Mantakin niyo ho mga kaibigan. Nananakot si Robin Padilla. Ay panibagong modus ho ito ni Robin Padilla. Takutin ang taong bayan at takutin ang kanyang kapwa. Kahit to kapwa senador niya ay tinatakot ho eh. O ordinaryong tao tinatakot. Republika ng Pilipinas tinatakot. Iyan ho ang galawan ngayon ni Robin Padilla. Dapat daw sumunod sa kanya. Ayon kay Robin Padilla, dahil kapag hindi sumunod sa kanya ay magkakagulo ang Republika ng Pilipinas, magkakahiwalay daw. Aba, ano magkakahiwalay dito? At ito pa ang mas matindi. Ay ihiho. Ay ginagamit ding panakot ni Robin Padilla. Nantakin nyo, ihi ng tao? Isasama mo dyan sa usapin na iyong pananakot? Anong klaseng mayroon nito? Kukuti. Sa bagay ho, nasobra nito ng talino. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, huwag nyo pong kaligtaan panoorin. Ito pong ibabahagi ko po sa inyo. Naku! Talagang napapatawa tuloy ako. Mga kaibigan, napakatindi ho ang aksyon galawan dito ni Robin Padilla. Parang nasa pelikula lang ho. Ihi, ginamit ho sa pananakot. At syempre, ang kanyang aksyon na galawan sa pelikula ay ginagamit din ho sa pananakot. Ay wala naman hong matakot, mga kaibigan. Ito ho, ibabahagi ko po sa inyo. Talagang matindi ho ito. Hindi na rin ho kailangan ng basta albularyo ito. Itong si Robin Padilla. Ang kailangan po nito, mga mahal kong taga-subaybay, ay ano ito? Kailangan ito ang tawag dito, espesyalista na albularyo. Ito mga kaibigan, at babasahin ko po. Naka-flash diyan sa screen, mga mahal kong taga-subaybay. Nandiyan po ang larawan ni Robin Padilla. Kasama ho si Digong Duterte. Aba, nandiyan din po sa aking screen. Naka-flash din po diyan sa screen. Ano ang sinasabi? Abay, matindi ito. Nakasombrero pa si Robin Padilla. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo ba hindi magdudulot ng kaguluhan sa Pilipinas? Senador Robin Padilla, July 8, 2025. Nako. Sa bandang gitna ho nito ay matutuklasin nyo din po na itong ihi na ginagamit ni Robin Padilla sa pananakot. Talagang wala na ho ito. Wala nang tornilyo. May tornilyo pa. Ba't nabawasan talaga ng tornilyo? Kaya nagkakaganito ito. Tuwing magsasalita ho ay ano to? Sablay. Hari ng sablay talaga. Babasahin ko. Sa tingin nyo ba hindi ito magdudulot ng kaguluhan? Abay, talagang nananakot ano? Wala namang matakot sa kanya. Ito ang iginiit ni Senador Robin Padilla sa kanyang Facebook post nitong Martes, Hulyo 8, dahil sa pag-alala niya sa posibilidad na may mangyari umanong hindi maganda kay dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakadetine ito sa International Criminal Court, ICC, sa Dahig, Netherlands. Ano po yung alam niyo ho, mga mahal kong taga-subaybay? May bagong modus ang kampo ni Sara Duterte at itong si Robin Padilla. Bukod ho dito sa pananakot, nagpapakalat ho sila na itong si Digong ay malapit nang mamatay dahil butot balat na daw ho.
wala nang maniniwala ho dito. Alam naman natin si Digong ay talagang payat na. At hindi ho pababayaan yan ng mga doktor sa ICC. Datapwat sa puntong ito, ang ginagawa nitong si Robin Padilla at Sara Duterte at ang kampo nila, kasangkot itong si Bato. Nagpapakalat ng fake news na butot balat na, mga kaibigan. Kahit ito ang gustong ipunto ni Robin Padilla, pag daw ho namatay itong si Digong Duterte sa kulungan ng ICC, ay magkakagulo daw ang taong bayan. Kaya't dapat sundin itong si Robin Padilla ng pamahalaan ng taong bayan, makipagtulungan kay Robin Padilla daw ang taong bayan. At siyempre ang ilang senador, para sa ganon ang request ni Robin Padilla na madali ang repatriation, pabalikin dito sa Pilipinas si Digong Duterte para hindi magkagulo ang Pilipinas. Parang OFW lang repatriation. Diyos ko po, Rode. Mantakin mo, ginawang OFW itong si Digong Duterte. Madali ang repatriation kay Digong Duterte ayon kay Robin Padilla na dapat yan, mga hinahin niya na resolusyon sa Senado ay dapat sundin si Robin Padilla. Sundin siya ng katulad nating taong bayan sa pamamagitan ng tulungan siya, magbigay ng simpatiya. No way! Ang dati mo lang tagasunod, ang susunod sa iyo. Naku, napahaba lang ako. Sandali lang ito pa. Pupunta na tayo sa ihi, mga kaibigan. Ito, matindi ito, ihi. Ginamit ni Robin Padilla na pananakot. Ito po. Gamitin nyo rin ang batas ng mga pinag-aralan nyo. Hindi nyo taas ng ihi. Hindi yung taas ng ihi nyo. Dagdag pa ng senador sa kanyang post. At napasama naman dito yung ihi. Ang tawa ko doon ng napakarami. Galaw mo, mantakin nyo. Pati ihi, nadadamay dito sa ginagawang pananakot ni Robin Padilla. Gamitin nyo rin ang taas ng mga pinag-aralan nyo. Hindi yung taas ng ihi nyo. Dagdag pa ng senador sa kanyang post. Maliwanag ko nandyan, Anong ihi ang pinagsasabi nito? Kami pag umihi, pwedeng tumaas. Paano naman yung babae makapatas ang ihi? Anak na ang katakot-takot. Bigyan po natin ang part 2 down sa ika nga po banat na Robin Padilla. Tayo kukulangin sa oras. Sa next vlog po natin tatalakayin. Sa hiwalay na post, tinanong ni Padilla ang publiko, nais ba ninyo na magsakripisyo ang buhay ng dating Pangulo at magkahiwa-hiwalay na ang bansa? Parang malayo sa katotohanan, magulo ito. Ang pinagsasabi nito, mayroong ihi, mayroong sakripisyo, mayroong hiwa-hiwalay, mayroong pananakot, mayroong pambubudol. Nako, Robin Padilla, kahit gumulong ka at magpayak-iyak ka pa, maghapot magdamag, walang kang kredibilidad na sabi ng katotohanan, wala kang kredibilidad na, kaya't datapwat hindi ka paniniwalaan. Nako, hanggang dito lang muna, mga mahal kong taga-subaybay. Kinulang tayo sa oras, bigyan po natin ito ng part 2. Isang like ko sa video na ito. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapahan.